Merienda tayo. Kuya, halika, merienda tayo. Donut. Pagod ako, guys. Today is a Boy Scout event ng aking Julian. Sinamahan ko siya sa investiture Boy Scout. Alam nyo guys, ako yung tipo ng guardian. Kahit nung mga maliliit pa yung mga anak ko, mga pamangkin ko, once na nagbabalik bayan ako, at nagkataon na mayroong mga event sa school, ako talaga yung uma-attend. Pero ayoko nung mga katungkulan sa school, ayoko nung ganyan. Responsible lang ako umattend ng kung ano-ano mga event dyan sa school kasi ayokong yung mga inaalagaan ko ay nagfi-feeling empty. Yung parang why they have their guardian, why their mom and dad is with them, but why myself is empty. Ayoko nung ganon na pakiramdam ng mga bata. So kaya kahit medyo pagod ako, kaya kahit medyo not feeling well that much, ayoko talagang maramdaman nila yung feeling alone sila. Kaya I am very supportive. Ito naman ay strawberry guys. Sarap. Guys, hindi na ako magla-live broadcast. Very soon magla-live broadcast na ako. Kasi hindi na ako magiging ganun ka-busy. Last December, from November, December, and January. So, today is, I guess, last day of my busy time. Busy schedule. So, from tomorrow, bukas ay, maglalaba pala ako bukas. So, I guess Monday, hindi na ako masyadong busy. But tomorrow, dahil yung washing machine ko naman ay automatic na. Hindi na ako kailangan maghanlaw dito, hanlaw doon. Ayan, so niregaluhan ako ng anak ko at saka ng girlfriend niya ng washing machine na automatic. Ilalagay mo lang yung damit doon. Pagkuha mo, tuyo na. Ayan, so hindi na masyadong pagod si Tita Wena. Pero syempre, hindi siya yung washing machine na katulad ng manual, no? Yung manual na mabango talaga, amoy downy. Yung iba talaga yung labas sa automatic na washing machine, guys. Hindi siya ganon kabango sa ini-expect mo. Pero dahil tayo ay bumabata na, yehey, okay na yon. Huwag na tayo masyadong maarte. Sabi nga nila, pag tayo ay mga nasa age na 20s, 30s, ayaw natin nung may nakikita mga stain sa sahig, di ba? But once more than that age, pumasok na tayo ng 40 plus, try not to be so ridiculous. Kasi ikaw rin ang mag-suffer ng mga karamdaman mo. Sakit dito, sakit doon. Guys, ayoko nung ganun. Ayoko nung may mga na masakit dito, masakit doon. Nalulungkot ako masyado pag ganun. Parang feeling ko, this is soon of end of my life na ba? Parang ganun, no? Pero okay lang sa akin, guys, yung doble-doble trabaho, multitask na tinatawag natin, no? Okay lang sa akin yun. Sanay ako doon. Kasi nga, 27 years OFW ako, guys. Hospital workers ako kasi I am a physiotherapist. And at the same time, nagpa-part-time ako paglalabas ko sa hospital. Nagpa-part-time ako as a therapist. Then, minsan, physiotherapist din. Minsan, facial therapist, no? So, lahat ng yan ay nasa skills ko. But, at the same time, guys, would you believe, nagpa-part-time din akong maglinis ng bahay. And there are times na nagdi-dishwasher ako sa mga restaurant. And at the same time, ano bang tawag dito? Cleaners. Nagki-clean ako ng mga
room sa hotel. Ayan. Nagpa-pass out ako ng mga room sa hotel. Yung part-time ko yan. Sometimes, nung ako'y nasa Dubai pa. So, lahat ng skills ay pumasok na yan sa akin. So, kaya ako guys, alam mo sa Dubai, hindi ako nawawalan ng trabaho doon. Pag ako medyo na boring sa trabaho ko at nairita na ako sa mga inggitera, mga kasamahan ko sa hospital, mga kung ano-ano mga ayaw ko ng ganun eh. So, all of a sudden, nagre-resign ako. But, bago ako mag-resign, I have to make it sure na mayroon ako lilipatang trabaho. And then, at the same time, I can be able to perform my part-time. Kasi nga guys, sa Dubai, maliit lang naman ang sweldo. Maganda lang ang buhay doon, pero maliit ang sweldo. So, I need to perform part-time to earn more money para masuportahan ko yung mga nagka-college ko. Guys, sa isang taon ha, 4 na taon yon na sabay-sabay no, ang nag-college ko ay 4. Yes. So can you imagine na for the past how many years, sabay-sabay sila nag-aaral. Kung ikaw, nandito ka lang sa Pilipinas, kahit kumikita ka pa ng 100,000, guys, hindi natin kayang suportahan yon. That's why, talagang bugbog ako sa kapa-part-time. Yun yung mga panahon na lagi akong bumabagsak sa kalye, na pinupulat na lang ako ng ambulance. Ayan, naka-admit na naman ako sa Dubai Hospital. Minsan naka-admit na naman ako sa Iranian Hospital. Ay nako, minsan nasa Al Rafa na ako, nakakumpay na ako. Hindi ako ma-admit sa hospital kung saan ako nagtatrabaho, sa wheelchair, kasi hindi ko alam kung bakit. So, ako kasi pag yung pinulot ako ng ambulance sa halimbawa sa kalye, so ipinakikita ko lang yung aking ID kung saan ako nag-work, pero hindi nila ako doon ina-admit guys. Ina-admit nila ako sa ibang hospital. So, ayun. So, nung ako naman ay nag-forward na sa Singapore, so ako naman ay nasa spa. Physiotherapist pa rin. Yes. And then, sa Dubai, sa Singapore, masyadong mahigpit ang part-time kasi yun ay binabantayan ng MOM, no? So, kaya hindi katulad sa Dubai. Pero, ang sweldo sa Singapore, yung sweldo ko sa Dubai, pumapasok lang ng 30,000, 35,000. Pero sa Singapore, ang sahod ko, pumasok ng 200,000 mahigit. But, would you ask me why hindi ako makaipon? 200,000 mahigit na guys. Pero, 15 years din ako almost doon, no? 8 years, 9 years, ganon. Hindi pa rin ako makaipon. Alam nyo bakit? Kasi dumating na yung time na doon na rin nagkasakit yung mama ko, papa ko, nagkaroon ng cancer ang papa ko, na-prolong ko siya for 12 years, na ipakimo ko siya dahil may pera ako sinusweldo sa abroad. But after 2 years, na namatay ang father ko, na-diagnose naman ang mother ko na second-hand cancer niya. So guys, ang mahal ng cancer ng mama ko kasi thoracostomy surgery ko ang mama ko. But sad to say, after 2 months ng surgery niya, namatay na rin siya. Pero and then, ang ate ko naman ay na-diagnose naman ng cancer of the bone. After 5 years na namatay ang mama ko. Pero ang ate ko, hindi namin na-prolong yung cancer niya kasi nagkataon na pandemic that time. So anyway, yun lang, kain na tayo. Ayan, dinadramahan ko lang kayo sa buhay. Yan yung mga realistic na gusto kong sabihin sa inyo na I am so proud being me. Kasi, despite of many storms sa buhay ko, I'm still here, jumping and kicking, no? Ayan, o, diba? Kain tayo. Dahil andyan si God. Hindi ako iniiwan ni God. Kaya I love God so much. God is so good all the time. And I say amen for that. Ayun lang, mahaba na ang video natin. I love you all guys. God bless. Bye. I love you guys. Bye. God bless.